Anong may advice mo doon sa kagaya ni Inday Okrang na lagi bang masyadong mainit kasi ng ulo niya doon kay ka-business, ano? At saka kay Junjun, yung anong masabi mo mapayo sa kanila para sa ikabubuti ng lahat? Ay, dapat ano lang, kalma-kalma lang. Pangat yung ganong gali laging nag-aaway. Di ba na, siyempre, kung maganda ang pinapakita mo sa vlog, yan. Pero puro away-away, walang puro away na walang katuturan, na nakakasawa yung mga ganong palabas. Yan ang obserbasyon mo. Oo, dapat yung magaganda. May karma yun. Ayo, ganun din ang kwan mo, may karma talaga. May karma talaga yun, huwag ka maninira ng kapwa. Natulungan ka ng tao, dapat pasalamat ka. Yun ang importante. Yung Yung pagtanaw ng utang na loob. Pagtanaw ka ng utang na loob sa kapwa mo. Tinulungan ka eh. Pag nakataligod, sisira mo, yung tama yun. Yung buhay. Maganda na pala buhay nila. Hindi dapat sila maingit. Maganda na buhay mo, kung natulungan ka din ng tao, ipinagsamahan kayo, huwag ka naman manira. Pera lang yan eh. Lahat may hangganan. Ayun. Di ba? Yung maganda yung ganun. Bakit? Gagalitan Diyos sa ganun. Mawawala at mawawala rin yung pagdating ng araw. Ikaw ba naniniwala dyan? Oo, totoo yung ganun. Ano magiging kahinat na nun sa uli? Wala rin, babaksak ka pa rin. Oo, babalik sa silo. Lalo na kung natulungan ka na, di ba? Kung natulungan ka na, dapat. Pasalamat ka. Oo. Wikwi, wakwa, wakiwa, ayi, tira. Nandito ngayon sa aking tabi si Mama Sang. Ito ay isang sikat na dancer nung araw, ano? Balita ko nung araw daw, nag-macho dancer ka pa. Promotion. Promotion, hindi ko nang tinuloy. Promotion. Pero nagsayaw-sayaw ka rin. Oo, promotion. Pero anong dating mo nung araw na yun? Bakla ka ba noon o ano? Siyempre, yung pambabae, siyempre, pagdating sa promotion, magsasakyan mo pambabae. Pagdating sa Japan, pag nakaayos ka, iba naman yung hirap ng Kaya nakapag-Japan ka ba? Hindi yun. Dapat nakaayos kami yun, na-cancel lang 1990. Bagal ang proseso nun. May record ako, talaga ng promotion ako. Tapos nung lumipat ako sa Makati, araw-araw papadol ako. Tapos araw-araw pumunta akong promotion. Promotion pinupunta ko, talagang may hapon na ron. May hapon? Oo, may hapon na. Talagang tao yun yung hapon. Yung promoter. Promoter yun. Ngayon, pag napili ka ng promoter, yan. Naghintay ka ng isang buwan, habang naghintay kayo, mag-practice kayo ng sayo. Kasi pagdating doon sa club, sasayaw ka rin. Kasi pag dancer ka, pag dancer ka. Siyempre, pagdating doon, sasayaw ka. Tapos, sinuupo ka sa table. Wala yung babae sa bakla. Pero ikaw ba, anong status mo noon nung nag-apply ka na promotion? Dancer. Dancer. So yun ay panahon pa ng kabataan mo yun? Mga bata ka pa? 1990 pa yun, 1990. Ang edad mo noon, mga ilan? Bata pa ako. Mga nasa 20. So ayan. So, pero linawin natin, nung time na yun, hindi ka pa ganyan. Hindi ka pa na, nahulog ko. Aksidente na mo ito. So, bukod sa kaalaman ng lahat, yung mga bago pala nakapanood kay Mama Sang, nagkaganito siya, nagkaroon siya ng damage, kumbaga na-disable siya. Nahulog siya sa puno. Kasi, nung araw, mahilig itong kumain ng duhat. Mahilig ako makita mga puno-puno. Mahilig ka rin makita sa puno. Kaya yun, nagkabalik-balik yung kanyang mga, papakita ko lang sa inyo mga kapat. Mama Sang, okay lang magkuhan ako Christmas. Kasi uso na naman ngayon yung ubo sipon dito. Si Mama Sang, alam mo naman, gala to eh. So, okay. So ayan mga kalinda, mga kawaki, ayan nagkaroon talaga ng damage yan, yung paa ni Mama Sang. Nabiyak to. Ito, kita nyo may tayo. Ayan Iniskis yung buto niyan. Iniskis ang doktor. Umilay. Tapos, Mangat po yan. Yan ang nasabit sa puno. Pagkatapos sa masabit, kamay ko. Nasabit sa puno, ito naman, naikwan mo to. Naitukod ko. Naitukod. So, ganyan, nabali naman siya. Pangit ang pagka-opera. Pangit yung pagka-opera. Paano naman to? Ganun Pareho rin. Pero ang pagtukod ko,
pagtukod mo. Oo. Pero pinakamalala, ito. Oo, yan. Ito, dapat to, operahan na yan. Oo. Hindi ako nakabalik sa tala, no? Ewan Hospital. ako. Tala. Hindi ako nakabalik. Kaya nagkaganyan siya. Oh. Oo. Kumbaga, Maluktot. Pero pag nadugtong yung buto, pero maluktot. bumaluktot din. Hilay. Ah, ganyan. Pero kung na-operahan mo yan, nalagyan ng baka dyan, ang kalakad ako ng maayos. Yan. So siguro, sa mga nakapanood na nung unang video natin, nabanggit na rin natin yan. Pero ito, inuulit na natin kasi para dito sa mga bago na mga hindi pa ba alam, ano. Oo. Pero may iba tayong ng kwentuhan na mamasang. Kamusta na po yung buhay-buhay mo ngayon? Ito, awan ng Diyos. Karaos naman. Taga-taga lang. Anong tsaga-tsaga? Paano? Kailangan tumilos, diskarte. Hindi. Yung ibig kong sabihin, paano naman yung survive mo araw-araw ba? Oo. Yung pang survive mo araw-araw, paano ka nakakain? Paano? O, minsan humingi ako ng kay Mayor, ganyan. Kasi, yung gamot ko, maintenance yung gamot ko eh. Ayun. Kasi lumalapit ako kay Mayor. Ibig sabihin, nagagamot ka pa rin talaga. Oo. Ayan. Ito sa, ko pa ako. Oo. Para kahit pa paano meron. Paano yung tirahan mo ngayon? Wala pa, hindi ko pa hindi pa ako tapos. Kasi alam ko kinakaso yun eh. Oo. Hindi, tapos na yung kaso ko dito sa barangay, kaya lang, CP yun eh. papa-update ko, ko na kay Tulpo, para matapos na. Kasi kawawa naman ako, nakikitulog sa ibang bahay. Siya ngayon pala, saan ka pala natutulog ngayon? Doon sa tagal ko nang kilala yung tenants din dito yun. Sa kaibigan mo? Oo. So, pansamantala doon ka na Doon ako natutulog sa terrace. Mabait naman. Okay naman? Oo. Walang yatong ate ko eh. Ugali eh. Huwag na natin pandito yung ate mo kay baka mapanood ito. Hindi. Okay lang mo. Tama lang yun. Pero sige lang, huwag na natin dito sa pag-usapan kung ano man yung kahinaan ng ate mo, kung bakit naman kayo nag-away. Yun lang muna yung ating pag-usapan, yung tungkol sa buhay-buhay ng may buhay. Meron lang akong itatanong sa iyo. Di ba kilala mo si Jonathan? Nakita mo pa ba si Jonathan? Yung tagal lang. Anong patuloy mong maipapayo sa kanya? Sana makita niya ako. Sana papayo ko sa kanya. Pag may tumulong sa kanya, tagalang siya. Tsaka siya sa tao. Saka wag siyang mamili, ano? Ano yung sinasabi mo? Kay Jonathan? Jonathan, isip bata. Dapat yun, maging mabait siya sa mga tumutulong sa kanya, ganyan. Ayun. Dapat magpasalamat siya. Makontento siya kung anong natatanggap niya sa kanya. Biyaya, no? Dapat lang naman talaga yan. Ayun. A few inches later. Bukod kasi kay Jonathan, mayroon pang mga tao na against kay ka-business ba? Yung taong ito, kagaya halimbawa ni Claring, tawagin na lang natin siya si Claring. Lagi ang sinisiraan kung ano-ano mga pinagsasabi. Ano bang pwede mong ipayo sa mga ganong klase tao? Magpayo ko lang sa kanila, dapat yun, pangit yung naninila ka ng ibang tao. Sama yun. Kasi may balik yun. Ay, ganon? Kung ayaw man nila maniwala, mahala sila, basta ako sinasabi lang ang totoo. Dapat huwag ka naninira ng buhay ng ibang tao. Kanya-kanya tayong buhay. Dapat di ka naninira. Kung mong pareho kayong vlogger, kung sumisikat siya, pampayaan nyo kayo mainggit. Sumayin ganun na iinggit ka. Kanyang discard yan para kumigit ka. Kailangan gagawa ka ng paraan. Para ng vlogger eh. Kailangan gumawa ka ng maganda. Hindi gagawa ka ng masama sa kapwa mo, maninira ka. Kasi pwede ka naman magkaroon ng maraming viewers sa pamamagitan ng magandang paraan. Ayun. Discard lang yan. Yung hindi ka naninira. Bakit yung naninira ka para sumikat ka lang? Hindi tama yung ganun. Pero ang sinasabi natin kay Inday Claring ay payo. Payo. Hindi naman natin siya inaaway. No?
Tama ba? Oo, tama nung... Oo. Eh, yun naman si Inday Clarin yun eh. Oo. Tapos yung isa naman, si Inday Okring. Oo. Alos ganun din eh, ang style niya. Ano bang may papayo mo doon sa kanya? Dapat naman manahimik sila eh. Nasa Japan yun. Sa Japan mo yun. Oo. Anong sabi mo? Maganda yun ah. Dapat. Manahimik lang sila. Huwag na silang mangingiram ng buhay may buhay. Huwag silang maninira. Hindi tama yung ganun. Pero para tayong Pilipino eh. Kanya-kanya tayong buhay. Kanya-kanya tayong discard sa buhay. Kailangan tumilos tayo. Diba? Pangit yung naninira ka. Eh, pangit, maninira ka. Yung mo yung sarili mo bago manira, di ba? Ayun. Wala namang perfect yung tao. Lahat tayo makasalanan. Di ba? Masama yung naninira ka talaga. Ay! Pira! So ayan, mamasang kagaya nung sinasabi ko sa iyo. Sa kagaya ni Inday Okring na lagi bang masyadong mainit kasi ng ulo niya doon kay ka-business, At saka kay Junjun. Si Junjun, asawa ni Bay Papaya, na lagi silang nagbabanggaan ba, nagkupan. Na mga personal na awayan na ba? Anong masabi mo mapayo sa kanila para sa ikabubuti ng lahat? Eh, dapat kalma-kalma lang. Pangit yung ganung gali lagi nag-aaway. Yung ganun. Eh, lalo na sa social media pa. Oo, mga vlogger eh. Pangit yun. Saka, may time na pagka, may magsawa sa kanila yung tao. Diba? Siyempre, hindi pare-pareho tao. Ibig mong sabihin, imbes na manood, magsawa? Oo, may ganun, siyempre. Ganun ba yun? Magsasawa di ba ang tao? Oo, iba. Di ba na, siyempre, kung maganda ang pinapakita mo sa vlog, yan. Pero puro away-away, walang puro away na walang katuturan, nakakasawa yung mga ganung palabas. Yun ang obserbasyon mo. Oo, dapat yung magaganda. Huwag ka magpapakita ng away-away, pangit yun. Yung mga talaga artista eh, para makapag-away sa mga ganun. Dapat yung magagandang papalabas mo para mag-click yung mga palabas mo. Mayroon pa isa. Tawagin namin ay si Aning-Aning. Aning-aning. Lalaki naman yun, lalaki naman. Ganon din, sobra din ang galit noon sa kay ka-business. Ano naman ang may advice mo sa kanya? Eh, kung talaga ugali niya na yun, nasa kanya na yun, kung hindi siya magbabago. Eh, mga ganong masama yung ganon. Ninira ka, may karma yun. Ganon din ang kwan mo, may karma talaga. May karma talaga yun, huwag ka maninira ng kapwa mo. Wala naman protect yung tao. Huwag ka mainggit. Huwag ka ng discard ka sa sarili mo, hindi yung ganon. Natulungan ka ng tao, dapat pasalamat ka. Ganun lang yun eh. Huwag kang tinulungan ka nga, ikaw pagalit. Pangit yun. Hindi maganda sa tao yung ganon. Hindi maganda, no? Oo, pangit yung ganon. Dapat pasalamat ka, tinulungan ako nito. O, di ba? Pangit yung, dapat tumalaw ka ng utang na loob, hindi yung... Yun ang importante. Yung mga halaga. pagtanaw ng utang na loob. Pagtanaw ka ng utang na loob sa kapwa mo. Tinulungan ka eh. Di pag nakataligod, sisira mo, hindi tama yun. Pangit yung ganong ugali. Yung ganda yun. Napakita mas tao yung ugali mo, hindi tama yun. Yung pakitang tao lang ang ugali mo. Pangit yun. Kahit sinong tao, sisiraan mo pag pangit yung gano'n. Wala nang magtitiwala sa iyo, gayang ugali mo. Kahit sino makaharap mo, sisiraan mo kung nakatalikod. Hindi tama yun. Pangit yun. Dapat yung marunong ka sa lumuwas sa tao, mabait ka, ganyan. Totoo ka, hindi ka naninira. Kung ano makita mo sa kapwa mo, pabayaan mo. Hayaan mo sila. Tama yung ganong tahimik ka lang. Hindi, pwede mo silang payuhan para sa ikabubuti. Eh, dapat lang mo yun, manahimik lang sila. Tinulungan ka, magpasalamat ka. Dapat yung kontrolin nila yung sarili niya. Pangit yung maninira ka talaga. Ang dalawa kasi sa kanila nakapag-abroad. So, ibig sabihin, gumanda yung buhay. Maganda na pala buhay nila. Hindi na dapat sila maingit. Maganda na buhay mo, kung natulungan ka din ng tao, ipinagsamahan kayo, huwag ka na manira. O, di ba?
Ibig kong sabihin, kung baga kumpara sa normal na tao, kumpara sa atin, mas nakakaangat yung kanilang buhay. Maganda na pala buhay nila eh. Pero ibig sabihin ba, pag ikaw ba, halimbawa, umangat yung buhay mo, gumanda na yung kapalaran mo, marami kang pera, kailangan mo bang magyabang? Ay, hindi yun. Kasi pera lang yan eh. Lahat may hangganan. Ayun. Di ba? Oh. Pagka mayaman ka, dapat yun, nagpapakumaba ka, hindi yung mayaman ka naman, pero papakataas ka, papangit yun. Hindi maganda yung ganun. Bakit? Gagaltan dyan sa ganun. May parusa yung ganun, may karma yun. May karma din yun. May karma yun, lahat yun. Maaari ding maibalik ka sa baba. Ayun. Yung pahirapan mo, maganda buhay mo, mayabang ka, yan, mataas ka, ganyan. Kasi guminhawa ka sa buhay. Nagkaroon ka na ng magandang mga bahay, magandang sasakyan. Mawawala at mawawala rin yung pagdating ng araw. Ikaw ba naniniwala dyan? Oo, totoo yung gano'n. Kasi pag mabuti kang tao, mayaman ka, pakumbaba ka lang. Huwag ka lang masyadong mayaman. Angit yung gano'n. Kaya maraming maiinis sa'yo pagka ganun ugali. Ay, ganon? Mayabang ka, oo. Pero sandali lang Pero ikaw ba yung naniniwala na yung tao na nababago pagdating sa pera? Nasa tao rin yan. Nasa tao din. Nasa tao rin. Pero, Kung may takot ka sa Diyos, hindi mo mabago yung ugali mo. Kahit na marami ka ng pera. Oo. Kung may... Takot ka sa Diyos. Pero kung sa kabila, kahit na talagang nagbagong isip, ay nagbago na yung pag-ugali dahil sa pera. Karamihan ng ganun eh. Iba, mayabang, babago ugali. Pero wala rin. Pagdating ng araw, wala rin. Ano magiging kahinatnan nun sa uli? Wala rin. Babaksa ka pa rin. Babalik din sa zero? Oo, babalik sa zero. So, ang lesson learned dito ay dapat manatili ka lang na low profile. Pakumbaba ka lang, marunong makisalamuha sa tao, mabait ka, ganyan. Ganyan ang tao. Kung mayroon kang may tutulong, tulong ka. Kung wala kang may tutulong, tahimik ka na lang. Di ba? Hindi ka naman nira ng ibang tao. Ano lang. Lalo na kung natulungan ka na, di ba? Kung natulungan ka na, dapat pasalamat ka. Tagawin mo ng utang na loob, tulungan ako nito. Buti yung tao, di ba? Ngayon, pag tinulungan ka, hindi ka na natulungan, pasalamat ka pa rin, huwag ka na manira. Manahimik ka na lang. Bakit yung maninira ka? Kasi natulungan ka na ng tao, nasisira mo ka, hindi tama yung gano'n. Pangit yun. So, alam nyo, mga ka-Linda, mga kawaki, mga ka-business, kahit nakita natin si Mama Sang na ganyan ang kanyang kalagayan, ayan o. Ayan. Pero, kahit pa paano, si Mama Sang, may pinag-aralan din naman to. Diba? At marami na rin siyang mga tao na nakasalamuha. Kaya kung ang itatanong nyo, si Mama Sang ba, sino ba yan para magpayo sa amin na gano'n? Ano bang capacity niya? May karapatan ba siyang payuhan kami? O ano bang may sasagot mo doon sa kanila? Sa akin, pag humingi na advice, mas magaling pag humingi sa'yo ng advice, payuhan mo ng maganda para kasi mas magaling nakakatulong ka ng payo sa kapwa mo, payuhan mo siya ng maganda, siya gagawa ng masama, para ikakabuti niya rin yun. Kahit saan ka magpunta, pwedeng makisalamuha, wala kang inapakalaban tao. At hindi dapat mo titignan yung kalagayan ng isang tao para tanggapin mo yung kanyang payo. Diba? Hindi mo kasi makikita sa kaanyuan ng tao kung anong klaseng pagkatao mayroon siya. Tama ba? At hindi mo rin makikita sa kaanyuan ng tao kung anong klase o inabot na pinag-aralan ang mayroon siya. Di ba? Kahit wala kang pinag-aralan, kung mabait ka, mabuting marunong makisalumuha sa tao, yan, kahit saan magpunta, importante yun. Marunong kang nakibagay. Ang importante, makibagay ka. Okay. So, Mama Sang, kagaya yung ating pag-usapan, maganda din kasi yan na kagaya sa'yo, hindi karaniwang tao. Para sa akin, hindi ka karaniwang tao kasi hindi ka normal eh. Hindi na normal yung kalagayan mo ha. Pero ang pag-iisip mo, hindi naman abnormal. Hindi naman normal talaga. Ang kanyang pag-iisip, normal at hindi abnormal. Pero yung kanyang kalagayan, ayan,
Kaya ang tawagin sa PWD dahil Oo. ang kanyang kalagayan ay abnormal. Oo. Magkaiba kasi yun eh. Yung Oo. pag-iisip na normal, Oo. na abnormal, Oo. at saka yung kalagayan na Ang gusto ko lang abnormal, Abnormal. pero isip ko, puso't isipan ko, normal ho yan. at ang pinaka-importante may takot sa Oo, Diyos. Diyos. Ayan. Yan ang pinaka-importante sa lahat ng buhay ng tao. Lahat tayo, dapat matakot tayo sa Diyos. Huwag tayong gagawa ng masama sa kapwa natin. Ayan. Matanong ko lang, bakit hindi ka na pasyal doon sa kanila ni ka-business? Bilis ko, tsaka naiya ako. Ibig sabihin, dumating din sa punto na nahiya ka? Siyempre, oh. Kahit pala anong kalagayan ng tao, talaga yung hiya, hindi talaga nawawala, no? Oo. Kasi may... Pag hindi ka walang iya, may iya. Kapag walang iya ka, hindi ka marunong iya. Kaya nangyayari sa'yo yan kasi nasa normal kang Oo. pag-iisip. No, kasi, siyempre, may iya ako na eh. Kahit paano, natulungan ako ng tao, tapos pupunta pa ako. Siyempre, parang, naiya kahit paano. Ay, parang naiya ako bigay ulit ng tulong, siyempre. Ganun. Saka ikaw yung tipo ng tao na hindi basta-basta nangihingi, ano? Oo. Pagka may nakakita sa'yo na ganyung kalagayan mo, may nag-abot, Oo. talagang yun lang, ganun Oo. si Mama Sang. At saka, Kahit saan magpunta talaga, Si- nabubulatan ako, may kakalit ko, tayo, pamasahe mo. Ay, salamat sa Diyos. Ayun. at saka si Mama Sang, kahit magkano lang iabot mo rito, walang problema rito. Oo. Saka walang sinasabi, ano? Importante, nakakaraos ka sa araw-araw, magpasalamat ka, nagbibigay sa'yo, di ba? May naawa sa'yo. Marunong ang Diyos eh. Nakakain ka. Oo. Ibig sabihin, nakakain ka Basta ng mabuti maayos. ka, mabait ka, kahit ka magpunta, may mag-aabot sa'yo. Marunong ka makasalumuha sa tao. Yan. Wala kang inaapakan ibang tao, hindi ka naninira. Yun ang pinaka-importanteng malaga. Basta ang importante diyan, wala kang inapakang tao. Hindi ka Kung naninira. nagkaroon ka, nagkapera ka, yumaman ka, Oo. huwag kang magyabang. Oo. Kasi ang lahat ay Oo. may Hangganan. katapusan. Oo. Kagaya ng sinasabi ko doon sa isang vlog ko, sino ka noon? Ibig sabihin, alam mo kung sino ka noon. Oo. Alam mo na yon kasi past na yon nakaraan na, no? Pangalawang tanong, sino ka ngayon? Mas lalong alam mo ngayon kung ano ka, kung anong status sa buhay mayroon ka, anong kalagayan mayroon ka, kung anong sitwasyon mayroon ka ngayon. Alam mo yon. So yung noon at saka ngayon, alam mo. Kasi nangyayari na yon at nakikita mo na. Pero, kung sino ka sa hinaharap, kung sino ka sa kinabukasan, yun ang hindi natin alam. Kaya mahirap magsabi talaga ng kung ano-ano, no. Hangga't hindi pa dumiretso yung tuhod mo sa lupa, yung tuhod natin sa lupa, hindi mo masasabi kung maganda ang magiging wakas mo. Oo. Lahat tayo mamamatay eh. Yun. Lahat tayo, hindi pwedeng hindi tayo mamamatay. Kaya mahirap magsalita ng tapos kasi ang hinaharap, hindi natin alam. Pwedeng alam natin, tiyak lang tayo doon na alam natin, yung mamamatay tayo. Hindi natin Pero yung magiging kalagayan natin sa buhay, Oo. sitwasyon natin sa buhay, magiging malusog ba tayo, magkaroon ba tayo ng sakit, madidisable ba tayo, o magiging payapa ba, yung kahantungan hanggang sa huling hininga natin, yun ang hindi natin alam. Kaya ang pinaka-importante, huwag kang magyabang kung anong mayroon Ang ka gagawa ng masama sa kapwa. ngayon. So, ayan. Alam na po. So, yun lang mga kawaki, mga ka-business, mga kalinda, mga ka-pretty. At shoutout po natin si Edith Mix Vlog. Ayan. At saka si Pretty Mind. 143, ano? Sa po sa inyo. Ma'am Erlinda, official vlog. Shoutout po sa'yo. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo lagi. Ayan. Kagaya ng sinasabi ni Mama Sang na kailangan ay huwag tayong magyabang kung ano man ang nakamta natin sa buhay, manatili na magpakumbaba, Maging mabuting tao. mabuting tao, at mababa ang kalooban. At Ano? magpakumbaba. At pinaka-importante sa lahat, huwag maging plastic. Tama. Tama ba? Oo, tama yun. O, kagaya ng sinasabi mo kanina, marami kang kakilala na naging plastic eh. Mabuti sa harap, pero Nakatalikod. oo. Ayan. Marimbing. O, diba?
shout out kay Jonathan. Hindi natin minamasama ang iyong ugali, Jonathan, ha? Maganda yun kasi nagiging magandang halimbawa ka. Magandang sample ba? Diba, no? So, salamat at nakausap kita ngayon. Na-interview kita maayos. At kahit maingay ang ating sitwasyon ngayon, basta tsaga-tsaga lang. Anong malay natin? Talaga, Itong video natin, may nakapansin sa'yo. Lagi naman tayo nagkikita. Dito lang ako lagi dito sa barangay. Hindi natin masabi yung swerte. talaga buhay. Swerte-swerte din yun eh. Apo. Di ba? Mapansin ka ng mga kababayan natin dyan. Yan. So, ayan, mga kawaki, mga ka-business, mga ka-linda, mga ka-prete, at ka-edit. Salamat po ng marami. Kaya lagi. At nakarating kayo hanggang sa dulo ng video namin ito. Salamat po. Kasama ko si Mama Sang. Lagi po nating pagkatandaan na ang kalusugan ay Kayamanan. kayamanan. Ayan. Salamat po. Bye-bye. So, yun.